Sinabi kong ayaw ko sa tatanga-tanga. Aray! Chang! Malakas na sigaw ng dalagitang may maliit na pangangatawan. Takot na takot ito at gusto nang tumakbo, ngunit sa bunot ng mahigpit ang kanyang buhok. Chang! Nasasaktan ho ako! Paulit-ulit itong humihingi ng tulong, ngunit hindi alam kung kanino sasaklolo. Nagmamakaawa rin ang dalagita upang patawarin na, ngunit bingi ang tiyahin nito at nabulag na sa galit. Alam mo ba kung gaano kamahal ang plato na yan? Nanggigigil na tanong nito. Tila ba'y kung surot ay natiris na nito ang pamangkin. Kahit isang plato lang yung nabasag mo, hindi mo kayang bayaran. Ingat na ingat ako riyan. Chang! Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Lara matapos makita ang kapatid na nakakaladkad na dahil sa mariing pagsabunot ng kanyang tiyahin. Hindi nakagalaw si Lara sa kinatatayuan noong mga sandaling iyon dahil sa pagkabigla, habang nakatingin pa rin sa kapatid na may magulong buhok at umiiyak. Gustong bumigay ng mga tuhod niya dahil sa matinding awa. Gusto niyang sumigaw at sugurin ang kanyang tiyahin, ngunit natatakot siya sa magagawa niya kapag pinairal niya ang galit. Napakatanga talaga! Singhal muli nito kasabay ng panduduro sa bunsong kapatid ni Lara. Ano? Paano mo papalitan ang nabasag mong plato? Doon lamang siya natauhan at mabilis ang pagsaklolo kay Denden. Niyakap niya na lamang ito habang hindi alam kung paano aayusin ang buhok ng kanilang bunso. Tama na ho, Chang! Iniharang na ni Lara ang sarili sa takot na maabutan muli ang buhok ng nakababata niyang kapatid. Nandidilim ang paningin ko riyan sa kapatid mo, Lara. Ano ho bang nangyari? Bakit niyo naman ho sinaktan ng kapatid ko? Kailanman ay hindi yan napagbuhatan ng kamay nila nanay, tapos ikaw lang ang gagawa? Akmang susugod muli ang kanilang tiyahin nang isanggan na naman ni Lara ang katawan upang hindi maabutan ang buhok ng bunsong kapatid. Sabing tama na ho! Malakas niyang sigaw. Aba! Heto na naman ang galit na tiyahin niya. Siya na naman ang susugurin nang pumagitna ang nanay nila sa kanilang pagitan. Ano bang nangyayari dito? Tanong ng nanay niya na palipat-lipat ang tingin. Kaagad naman ang paglayo ng kanyang tiyahin na para bang may nakakahawang sakit ang kanilang inay nang nagsimula itong atakihin na naman ng ubo. Yang magaling mong bunso, tatanga-tanga, ang mamahalin kong plato, nabasag niya. Ganon na lamang ang pag-awang ng bibig ni Lara. Dahil lang doon, kaya heto ang inabot ng kapatid niya. Parang sobra naman huyatang ginawa nyo sa iisang plato. Sobra? Ganon na lamang ang malakas na pagtawa ng kanyang tiyahin. Baka nakakalimutan yung ako ang nagpapakain sa inyo. Na pinagtatrabahuhan naman ho namin. Katwiran ni Lara. Hindi ako makapaniwala na ang sarili naming kapamilya. Ang tingin sa amin ay mas mababa pa sa hayop dahil lang sa wala na kaming pera. Pigil ni Lara sa ina, napapagit ng muli. Sumusobra na ang Chang Gina. Buti pang ibang tao kung ituring ni Chang parang sila itong kadugo niya. Porke ba mas mataas ang estado nila sa buhay? Natawa na naman ang tiyahin niya dahil sa narinig. Napakadrama mo, Lara. Kung palayasin ko na lang kayo. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng kanyang nanay. Huwag naman, Gina. Walang titirahan ng mga anak ko. Yumuko ito sa kanilang tiyahin. Kung may nagawa mang kapalpakan ng aming bunso, ipagpatawad mo. Nay! Naguguluhan yung tawag dito. Mabilis ang pagsenya sa kanya ng kanyang ina na huwag itong pipigilan. Hindi niya maintindihan bakit sila pa itong humihingi ng paumanhin samantalang ang tiyahin nila itong nagkamali. Ako na ang humihingi ng tawad sa kapalpakan ng aking anak. Nanay! Umiiyak na sambit ni Denden. Nay, hindi niyo kailangang gawin yan. Hindi mapigilan ni Lara na huwag magalit. Chang, ganito na ba talaga? Nakalimutan niyo na ho ang bili ng itay? Porke ba wala na siya? Ito nang magiging ganti niyo? Parang nahimasmasa naman ito at bahagyang kumalma. Dalihin mo na lang ang pamilya mo sa likod bahay, Lara. Mabilis na sambit ng tiyahin niya. Paparating na mga bisita ko. Baka kayo pang dahilan ng pagkasira ng araw na to. Litanya nito bago dali-daling umalis. Akmang magsasalita pa sana si Lara nang makiusap ang may sakit niyang nanay na huwag nang patulan. Nay naman, kaya kinakaya-kaya tayo ng Chang kasi hindi natin pinapatulan.
Galit na sabi ni Lara. Tapos, bakit kayo itong humihingi ng tawad? Alam kong may kasalanan ng kapatid ko, pero sapat ba na ganito ang sapitin niya? Anak, Nay, mali na ang ginagawa sa atin ng kapamilya ng tatay. Lalo na yung Tiang Gina. Si Alvin, namamayat na dahil sa kakaalaga ng mga baboy ng Tiang. Hindi pa tapos sa isang gawain, uutusan na naman niya sa bukirin. Tapos heto namang si Denden, ngayon palang nagkamali, pero kung saktan ng Tiang, walang awa. Wala tayong magagawa, anak. Nakikitira lang tayo. Nakikitira pero hindi nila alila. May galit na tumingin si Lara sa bahay ng kanyang tiyahin. 2 palapag iyon at gawa sa bato, habang sila naman nakatira sa likod bahay kung saan katabi ng babuyan. Nakikita mo ba ang bahay natin, Nay? Malungkot niyang tanong habang nakaturo sa pinakamalayong lupain nito na may nakatirik na kubo na katabi mismo ng babuyan. Babuyan yan! Sa dinami-dami ng kwarto sa bahay ng Tiang, diyan tayo pinatira. Kaya hindi ka gumagaling kasi yan ang nalalanghap mo. Siguro hindi mangyayari sa atin to kung buhay pa ang itay. Sabat ng 13 taong gulang na kapatid nilang bunso na si Denden. Yun ang katotohanan. Noong buhay pa ang kanilang itay at malaki ang kinikita nito sa pagbabarko, lahat ng mga kamag-anak nila ay kilala sila. Lagi pang bumibisita sa kanila o sinasalubong sila ng may ngiti sa labi. Ngunit wala na ang itay, Denden. Malungkot na sabi ni Lara. Nang maaksidente ang tatay nila sa barko na naging dahilan ng pagkasawi nito, ang inay naman nila ay nagkasakit. Tuloy, ang lahat ng naipon at ang danyos na ipinangbayad ng kumpanya sa kanilang pamilya, nagamit sa pagpapagaling ng Nanay Luz nila. Porke ba mahirap na tayo kaya ganyan ang turing sa atin? Tanong ni Alvin na kadarating lang. Katulad ni Lara, nagagalit din ito nang malaman ang nangyari sa kanilang bunso. Ano bang akala nila? Habang buhay silang nariyan sa itaas? Dagdag pa ni Alvin. Wala sa sariling napatingala na lamang si Lara sa kalangitan. Patas ang nasa itaas, hindi habang buhay silang nariyan. Paano na lang kung sila naman ang paglaruan ng kapalaran? Tanong ni Lara. Kahit gaano pa kasama ang pag-uugali ng pamilya ng Tiang Gina ninyo, hindi dapat tayo nagtatanim ng galit sa kanila. Pare-pareho silang hindi nakaimik sa naging pangaral ng kanilang nanay. Patutunayan ko sa kanila na aahon tayo sa hirap, Nay. Kapag nangyari yon, pagsisisihan nilang mga nagawa nila. Determinadong sambit ni Lara. Hindi tayo habang buhay na nasa ilalim. May gulong ang kapalaran. Kapag umikot ang ating buhay, hindi ako magiging katulad niya. Muli, katahimikan na naman ang namayani sa kanilang pamilya, habang si Lara naman ay pinupunasan ng luha ng bunsong kapatid na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Patawad, mga anak, mahinang sabi ng kanilang ina na nakayuko na. Kung hindi sana ako nagkasakit, hindi sana mapupunta sa walang mga pinagpagura ng itay. Tama na nga tong drama natin. Mabilis na sabi ni Lara kasabay ng pagpunas niya ng luha. Marami pa tayong gagawin, baka mapagalitan pa tayo ng bruha. Nay, umuwi ka na ho muna. Tumitindi na naman yung pag-ubo ninyo. Kami nang bahala rito. Hindi man ito sang-ayon ay wala ring nagawa dahil hindi rin naman makakatulong sa kanila. Nang mga sumunod na oras, mas naging abala sa likod bahay sina Lara kasama ang kanyang mga kapatid dahil sa pagdating ng mga bisita ng kanilang Tiang Gina. May kainan at selebrasyon sa bahay ng mga ito dahil kaarawan ng kanilang pinsan. Ngunit imbes na nakikisaya sila roon, heto sila, magiging tagahugas ng mga plato sa likod bahay. Hindi man lang tayo inimbitahan na kumain. Nakangusong sabi ni Alvin na sumunod sa kanya. Nag-iisa itong lalaki sa kanilang 3 magkakapatid. Babayaran nga tayo pero ano lang bang halagang 20 pesos? Nakasimangot ding tanong ni Denden. Anong mabibili natin sa tig-20 bayad nila tapos ang ibinibigay na pera sa elementaryang anak 100? Pambaon natin? Tanong ni Alvin. Umiling na lamang si Lara dahil sa kung paano sila pakitunguhan ng kanilang tiyahin ay mas lalo lang niyang nararamdamang mahirap sila. At heto ang realidad ng buhay na kailangan niyang tanggapin. Nang mamatay ang kanilang itay, saka lamang natutunan ni Lara kung gaano kahalaga ang pera. Hindi hangin para sa kanya ang nagpapatakbo sa tao kundi salapi. Kung meron kang pera, pakikitunguhan ka ng tao nang may ngiti sa labi.
Kung wala naman, asahan mo na ang pagiging malupit ng mundo. Swertehan na lang kung makatagpo ng totoong tao na may mabuting hangarin. Oy, Lara! May pag-iingat na tawag sa kanya ni Grace na halatang tumakas lamang sa kasiyahan. Heto ang nag-iisa niyang pinsan na hindi nagbago ang turing sa kanilang pamilya. May mga dala-dala itong pagkain at mukhang itinakas lamang sa handaan ng Tiyang Gina nila. Kumain muna kayo, sabi nito at mabilis na binuksan ang plato na may laman na punong pagkain. 8:00 na ng gabi, tapos hindi man lang kayo inalok ng Tiyang Gina ng pagkain? Kung may sekretarya talaga si Satanas, siya na yon, walang duda. Natawa na lamang si Lara sa naging hirit ni Grace. Mamaya marinig ka ng Tiyang Gina. Hayaan mo siya kung marinig niya. Matapang na sabi nito. Totoo naman na, etong bahay na to, hindi niya maipapatayo kung hindi dahil sa tulong ng tatay niyo. Pero napakademonyita. Ang ganti pa sa inyo pagpapatira sa babuyan. Wala namang problema ron kung hindi nyo katabi ang mga baboy. Pero dahil gawa sa sawali ang pader, nangangalingasaw sa bahay ninyo ang amoy. Kaya hindi gumagaling si tita eh. Habang tuloy-tuloy ang pagdadaldal nito, bumabanat naman ang kain ng dalawa niyang kapatid dahil ngayon na lamang muling nakatikim ng mga ganong handa. Ate, gusto mo? Sige lang. Nakangiting sabi ni Lara. Kahit ang totoo niyan, may laban na ng bulate sa tiyan niya dahil kanina pa siya nakakaramdam ng gutom. Oh, galit na sabi ni Grace at ibinigay sa kanya ang supot ng pansit. Alam ko na yung style mo, Lara, pero huwag ka masyadong nagtitiis. Paano kung ikaw naman ang magkasakit? Eh di kawawang pamilya mo. Ayos lang ako. Anong magagawa ko? Maliit ang kumot, kailangan kong matutong mamaluktot. Napakamot naman ngayon si Grace. Yan ka na naman sa kung ano-anong matatalinhaga mong salita. Baka hinahanap ka na ron. Ay, oo nga pala. Napatayo ang pinsan niya nang may maalala. Kaya nga pala ako narito para tanungin sa'yo kung gusto mong mag-abroad. Hindi ko dapat sinasabi sa'yo to kasi baka hindi papayag ang tita dahil sa nangyari kay tito. Pero sayang kasi, halos wala ka nang babayaran. Yung mga requirements at perang pangluwas na lang ang poproblemahin mo. Ano naman yan? Interesadong tanong ni Lara sa pinsan. Pangangamuhan sa ibang bansa, pinsan. Malay mo, magkasama pa tayo doon. Gusto ko lang talagang makaipon para makapagpatayo ng business dito sa Pilipinas. Sige, pag-iisipan ko ha. O siya, balik na rin ako sa loob. Nakapag-isip na ng mabuti si Lara. Itinuloy niya ang paglalakad kaagad ng mga papeles matapos makapangutang. Hindi niya madaling napapayag ang Nanay Luz dahil na rin sa nangyaring trahedya sa kanilang ama na malayo sa kanila. Natatakot ito na baka siya naman ang sumunod at umuwing nasa kahon. Ngunit masyadong matigas ang ulo ni Lara. Kung hindi niya susubukan ang oportunidad na mayroon siya, baka pagsisihan niya yon. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mangibang bansa, anak? Inungkat na naman ng kanyang nanay ang topic na iyon. Bukod sa mag-isa ka lang, hindi mo pa alam kung anong klaseng amo ang pakikisamahan mo. Kapag malulungkot ka, napakalayo ng Pilipinas. De bali nang magdildil na lang tayo ng asin kaysa malayo ka sa amin. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtutol ng kanyang ina, kalaunan ay napapayag niya rin ito. Matapos maproseso ang kanyang mga dokumento, kaagad na nakalipad ng ibang bansa si Lara kasama ng pinsang si Grace. Ngunit napakalayo ng lugar na pinasukan nito kaya hindi rin sila nagkikita. Kakayanin ko to, sabi niya pa sa sarili. Totoo ngang hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Hindi dahil sa pagkalayo sa kanyang pamilya ang dahilan ng paghihirap niya, kundi dahil sa pagiging malas sa among pinapasukan. Nang unang buwan ay maganda pang pakikitungo nito sa kanya. Ngunit sa ikalawang buwan, doon na nagsimula ang kanyang kalbaryo. I didn't do that, madam. Depensa ni Lara sa sarili nang makita ang mga damit na namantsahan. I didn't wash the clothes. You told me not to wash it. Then, are you saying it's me? Galit na tanong ng kanyang amo. No, madam. Kaagad na naiyoko ni Lara ang ulo sa takot. Because you're an idiot. You will not eat until tomorrow. Gusto mang tumutol at depensahan ni Lara ang sarili. Pero pinili niya na lamang na manahimik. Ang akala niya ay aalis na ito, pero gano'n na lamang ang kanyang gulat nang hindi pa nakontento ang kanyang amo at hinila siya patungo sa bodega. Madam, you will stay here, understand? May pagbabanta ang tono ng boses nito.
understand. Yes, madam. Napakadilim ng lugar. Wala ring pumapasok na hangin sa loob, ngunit kailangang magtiis ni Lara ng mga sandaling iyon kahit labis ang takot na nadarama niya. Upang magkaroon ng laman ng kanyang tiyan, makailang beses na uminom na lamang siya ng tubig at pinilit na makatulog sa kabila ng kadiliman at init ng lugar. Isang gabi lang, Lara. Kakayanin mo to. Pagpapalakas niya na naman ang loob, ngunit tuloy-tuloy naman ang pagtulo ng kanyang luha. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas, ngunit isang problema na naman ang inungkat sa kanya ng amo. Where is my necklace, Lara? Napatayo nang wala sa oras si Lara dahil sa sigaw ng kanyang amo habang siya'y naglilinis ng banyo. Dahil sa pagkataranta, dali-dali ang kanyang paglabas. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya ay nasa harapan niya na ito at patungo sa silid na kanyang tinutuluyan. Madam? Where is my necklace, Lara? Galit na tanong nito sa kanya. I don't know, madam. Mabilis niyang sagot dito. Where are your things? I know you are the one who took it. I don't steal, madam. Ngunit walang pakialam ang amo niya. Nagtuloy-tuloy ito sa pagpasok sa tinutulugan niyang kwarto habang walang tigil sa pagkalkal ng kanyang mga gamit. Madam! Gusto niya itong pigilan, ngunit natatakot siya na mas lumala pa ang galit nito. Matagal-tagal din ang naging pagkalkal nito. Nang walang makita, iniwan ng amo niya ang mga gamit niyang nagkalat doon. Wala sa sariling napasalampak si Lara habang walang tigil ang kanyang pagluha. Hindi niya alam ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Ang gusto niya lang naman ay makaipon ng pera para sa kanyang pamilya. Ngunit bakit napakahirap na magtrabaho ng walang panghuhusga sa katulad niya? Nanliit siya sa sarili. Hanggang kailan niya ba mararanasan ang ganitong uri ng pagtingin sa kanya ng mga tao? Sa kabila ng sunod-sunod na kalbaryo, hindi siya pwedeng sumuko. Yun ang paulit-ulit na itinatatak ni Lara sa isipan. Sa oras na bumitaw siya, ano na lang ang mangyayari sa pamilya niya? Ate, kumusta ka? Tanong sa kanya ng nakababatang kapatid nang minsang tumawag siya sa mga ito. Kami, wag mong alalahanin ha. Maayos kami rito. Kung nahihirapan ka na riyan, umuwi ka na lang ha, ate. Napakasimple lamang ng sinabi ni Alvin, ngunit hinaplos niyo ng kanyang puso. Sa dinami-rami ng mga naranasan niya sa amo, sa isang salita lang ng kapatid niya, nagkaroon na siya ng lakas na magpatuloy pa. Ayos lang. Anak, si nanay to. Maayos lang ba talagang lagay mo riyan? Maganda naman ang pakikitungo sa'yo ng amo mo. Oho, nay. Natatakot siyang magsabi ng totoo sa pamilya niya. Ang mga ito na lang ang kinakapitan niya. Pakiramdam ni Lara, kapag nagsabi siya ng totoo, mag-aalala ang mga ito sa kanya na magiging dahilan upang mapanghinaan siya ng loob at umuwi na lamang ng Pilipinas. Ate, huwag kang mag-alala. Yung mga pinapadala mo, sinisigurado naming napupunta sa maganda. Yung iba, ibinabayad namin sa utang, tapos sa pag-aaral namin ni Denden at gamot ni nanay. Alam ko naman na mapagkakatiwalaan kita, Alvin. Basta, ikaw nang bahala sa pamilya natin, ha? Huwag kang mag-alala, ate. Basta ang sarili mong isipin mo riyan, ha? Opo, Kuya Alvin. Biro niya pa sa kapatid na ikinatawa na lang nito. Nang matapos na makausap ang kanyang pamilya, ang ngiti ni Lara ay kaagad na naglaho. Napalitan iyon ng tuloy-tuloy na pagtulo ng kanyang mga luha. Nahihirapan na siya. Yun ang katotohanan, ngunit hindi niya magawang sumuko dahil sa kalagayan ng mga mahal niya sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Marami pa siyang pangarap sa mga ito at hindi kasama ang pagsuko sa mga dapat niyang pagpilian. Para kila nanay. Iyak lang tapos, laban ulit sa buhay ha, Lara. Sabi niya pa sa sarili, para sa pamilya. Yun na lamang ang iniisip niya upang makapagpatuloy. Ngayon ay mas naiintindihan niya na kung bakit tinawag ng mga bayani ang mga OFW. Hindi lamang iyon para sa ikauunlad ng ekonomiya, kung hindi maging sa pakikipagsapalaran na parang isang sundalo sa isang bansa. Nakalagay sa hukay ang kabila ng kanilang mga paa habang patuloy na lumalaban sa buhay. Ganun ang buhay na mayroon sila. Kaya ko to, sabi niya pang muli. Para lang sa paghihirap ni Madam. Parang lang sa pagpapahirap ni Madam, susuko na ako. Siyempre hindi. Pilit na itinago ni Lara ang problema sa malapad niyang ngiti. Magtutuloy-tuloy siya. Yon ang pangako niya.
Thank you, madam. Nasambit niya na lamang nang makuha ang ikalawang buwan na sahod sa pangangatulong. Tinaasan lamang siya nito ng kilay bilang tugon bago umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Malaking tulong ito, mababawasan ko ng mga natitira pang utang. Malaki rin ang porsyento ng tubo sa mga lending company kaya pinagsisikapan niyang mabayaran kaagad iyon. Ilang buwan pa, matatapos ang mga utang namin ni inay. Bukod sa utang niya, may mga natirang utang din ang kanyang ina na pinagsisikapan niyang mabayaran. You will go with us, Lara, sabi ng kanyang amo at pinahinto siya mula sa buong araw na paglilinis. Yes, madam, mabilis niyang sagot dito. Kasama si Lara noong araw na yon sa pamamasyal ng pamilya ng kanyang amo. Dahil ngayon lamang nakapunta sa ganoong pasyalan, labis-labis ang kanyang saya. Wala na sa kanya kung marami siyang bitbitin dahil sa walang humpay na pamimili ng kanyang mga amo. Ang mahalaga sa kanya, mabusog ang kanyang mata sa pagtitingin. Are you sure that you can carry all of this? Tanong ng amo niyang lalaki sabay baling sa maraming shopping bag na kanina niya pang bitbit. Yes, sir. Sagot niya rito. Mabait ang amo niyang lalaki. Wala siyang problema rito, ngunit selosa ang amo niyang babae. Kaya naman, parating mainit ang ulo nito sa kanya. Wala itong dapat na ikaselos. Kung tutuusin, ilag nga ang amo niyang lalaki sa kanya sa takot na magalit ang asawa nito. You, stay here! Mariing sabi ng amo niyang babae bago pumasok sa mamahaling restaurant. Napamaang na lamang ang bibig ni Lara nang iwan siya ng pamilya ng kanyang amo sa labas. Napapalunok din siya ng laway dahil sa gutom nang matanaw ang masayang pagkain ng mga ito na parang nakalimutan na siyang naghihintay sa labas. Dapat pala, kumain man lang ako ng kahit isang tinapay. Gutom tuloy ang inaabot ko. Habang naghihintay, doon niya nadama ang matinding pagod at gutom. Parang matutumba na rin siya sa matinding uhaw. May dala siyang pera ngunit hindi sasapat iyon sa mahal ng bilihin sa lugar. Hindi niya na alam kung ilang oras din siya naghintay, ngunit bago pa man matuyo ng laway, lumabas na ang mga ito na para bang hindi siya kasama. Madam, dama ni Lara ang matinding pagkahilo ng sandaling iyon. Gusto niyang magsabi rito ng nararamdaman, ngunit bago pa man makapagsalitang muli, tuluyan na siyang bumagsak sa lapag at nawala ng malay. We treat our maids with so much kindness. Pilit na iniintindi ni Lara ang naging usapan ng doktor at ng amo niyang babae. Ayon dito, nagdadrama lang siya at namimiss lamang daw ang pamilya, kaya hindi siya nagkakakain. Hindi siya ganoon kagaling sa Ingles, ngunit sigurado siya na siya ang sinisisi ng amo. This is your fault! Sumabog na naman sa galit ang amo niyang babae nang makarating sila sa bahay matapos niyang lumabas ng ospital. Madam? Nagugulat niya na namang tanong dito. Ngayon, mas naiintindihan niya na ang kanyang nanay nang piliin itong humingi ng tawad sa kanilang tiyahin. Yun lang ang tanging paraan na nakikita niya kahit hindi naman siya itong nagkamali. This will never gonna happen again, madam. Paghingi niya pang muli ng tawad. Simula nang mahimatay siya, ilang araw siyang hindi pinag-iinitan ng babaeng amo. Kahit na ganoon, pinagbuti niya pa rin ang trabaho upang wala itong maging reklamo. Nag-day off siya ng araw na yon upang makita ang pinsan na si Grace. Ngunit habang naghihintay rito, hindi niya na naman maiwasang maging emosyonal nang maalala ang malaking problema sa kanyang amo. Lara, bakit ka umiiyak? Kinakabahang tanong ni Grace na kadarating lang. Isang syudad ang pagitan nila, kaya ngayon lang sila nagkita. Oh, Grace, nandyan ka na pala. Mabilis ang naging pagpunas ni Lara ng kanyang luha at ngumiti sa pinsan. May nangyayari ba sa bahay ng amo mo? Tanong nitong muli kahit na sinabi niyang ayos lang siya. Lara, tayo na lang ang magkakampi rito. Maglilihim ka pa ba sa akin? Sandali siyang nag-isip hanggang sa tuluyan ang nagbukas ng problema sa kanyang pinsan. Mabait ang amo kong lalaki. Sadyang silosa naman yung babae. Sa tuwing inuutusan ako ni Sir o mahuling kinakausap ito, siguradong magagalit sa akin si Madam at kung ano-anong ibinibintang na wala namang katotohanan. Seryoso ka? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Hindi tamang ginagawa nila sa'yo. Gulat na sabi ni Grace. Pero wala akong magawa. May kontrata pa ako na 2 taon sa kanila. Gusto mo bang umalis? Pwede mo siyang i-report sa embassy, Lara. Seryosong sabi pa ni Grace.
Mabilis ang pag-iling ng dalaga. Hindi pa man siya nagrereklamo, alam niya nang talo siya. Teritoryo nila ang lugar na to. Kalahi nila ang mga naroon at siguradong kakampihan nila ang kanyang amo. Malaki pang utang ko, Grace. Isa pa, hindi naman niya ako sinasakpan. At aantahin mo pa. Galit nitong tanong sa kanya. Ang payat-payat mo na oh. Bakit pati pagkain ipinagdadamot pa ng amo mo? Paano ka makakapagtrabaho ng maayos kung ipapakain niya sa'yo ay tira-tira lang? Ano ka, hayop? Ayos lang talaga ako, Grace. Malapad ang ngiti na ibinigay niya sa pinsan. Alam mo, kasalanan ko to. Kung hindi sana kita inaya rito sa ibang bansa, hindi mo sana mararanasan to, Lara. Sorry. Nakokonsensya nitong sabi. Ano ka ba, Grace? Gusto mo lang makatulong kaya nga isinama mo ko rito, di ba? Minalas lang talaga ako sa amo ko. Basta kung magkakaroon ka pa ng matinding problema, magsabi ka. Kung pagmamalupitan ka ng amo mo, magsumbong ka kaagad. Naiintindihan mo ba, Lara? Agad ang naging pagtango ni Lara sa pinsan habang yakap ito ng mahigpit. Tama ito. Si Grace ang pinakamalapit na kamag-anak na mayroon siya sa dayuhang lugar. Kaya naman, dapat sigurado sila na parehong nasa mabuting kalagayan. May naghihintay sa'yo sa Pilipinas, Lara. Huwag mong hayaan na iiyak sila ng dahil sa'yo. Ano pat natutulungan mo sila pero miserable ka naman. Ano na lang ang mararamdaman ni Tita Luz kapag nalaman ang nangyayari sa'yo? Grace, hindi ako magsasalita sa pamilya mo. Alam mo yan. Pero hindi kasama sa ipagpapasalamat nila kung uuwi ka ng hindi nabuo sa Pilipinas. Ano sa tingin mong mararamdaman nila? Lumaban ka kung alam mong nasa tama ka. Hindi kasama ang buhay mo sa paninilbihan mo, ano? Mabilis ang naging pagtango-tango ni Lara sa pinsan. Natauhan siya sa sinabi nito. Walang kwenta ang sakripisyo niya kung malalaman ng pamilya niya na ganito ang nangyayari sa kanya sa ibang bansa. Hindi na to mangyayari sa susunod, Grace. Pangako. Matapos ng pag-uusap na yon, mas pinagbuti pa ni Lara ang kanyang trabaho. Hanggat maaari, iniiwasan niyang magalit ang kanyang amo. Lalo pat nag-iisang katulong lamang siya na nag-aayos ng lahat. Ngunit, hindi iyon sapat para dito. Ginawa niya iyon kahit mas pinagdadamutan siya ng pagkain at madalas ay tira pa ng mga ito na pasira na ang ipapakain sa kanya. Tuloy ay mas lalo siyang nangayayat at halos hindi na makilala ang sarili kapag tumitingin sa salamin. Ang akala ni Lara, magiging payapa ng buhay niya nang maging abalang amo niya sa trabaho. Ngunit, nabulahaw na lamang siya sa malakas na pagsigaw kasabay ng pag-iyak ng bata na inaalagaan niya rin. Take care of my child properly! Malakas na bulyong nito. Look at what happened! Madam, gulat niya na namang tanong, paano niya mababantayan ang bata kung kailangan niyang magluto at pinagmamadali pa siya? Narito ito sa tabi ng bata, tapos sa kanya isisisi. You told me to prepare the dinner right away. Isang nakakabinging sampal ang nakapagpagulat sa kanya. Nasapo na lamang ni Lara ang pisngi habang gulat na nakatingin dito. I am the one who pays you, so you don't have the right to use your voice if I don't need that. Yes, you pay me but I am not a robot, madam. Sumabog na rin siya sa galit ng mga sandaling iyon. You're too much. Kung tutuusin, masyadong maliit ang pagpapasahod nito sa kanya dahil sa laki ng bahay nito at may inaalagaan pa siyang bata. Ngunit tiniis niya iyon dahil ayaw niya ng problema. Ngunit kung ganito naman ang pakikisamahan niya, mas mabuti pang bumalik na lamang siya sa Pilipinas. Dahil sa matinding galit, iniwan ni Lara ang niluluto at pumasok sa kanyang kwarto. Isa lamang ang nakikita niyang dahilan kung bakit na naman ito nagkaganito. Nakita siya ng among babae na kausap ang asawa nito nang makisuyo ito na tanggalin ang kahon sa dating kwarto. Hindi na siya nagtangkang lumabas sa kanyang silid. Magsasalubong lang ang galit nila at maaaring iyon pa ang maging mitsa ng mas matinding away sa kanila. Kinalampag pa ng amo niya ang kwarto, ngunit ipinagsawalang bahala na iyon ni Lara. Katulad ng dati, iniyak-iyak ni Lara ang mga napagdadaanan sa kamay ng amo hanggang sa makatulog. Ngunit sa kalaliman ng gabi, dahil sa matinding uhaw, napilitan siyang lumabas ng kwarto matapos maalimpungatan para uminom ng tubig. Ganun na lamang ang gulat niya nang maabutan ng kanyang among babae sa sala. Umiinom ng alak at mukhang naparami na iyon dahil sa dami ng basyo na nasa lapag. It was you!
Malakas at may galit nitong sigaw na ikinagulat ni Lara. Parang natanggal sa katawan niya ang kaluluwa nang marinig ang malakas na pagkabasag ng baso na inuman nito ng alak. Madam Carol, what is it? Naguguluhan niya na namang tanong. You are the reason why my husband wanted to file a divorce. Ano po? Sa gulat, naibulalas na lamang ni Lara ang sasabihin sa sariling lingwahe. Gulong-gulo siya ng mga sandaling iyon. Ano naman ang kinalaman niya sa asawa nito? Kung siya ang tatanungin, bilang lamang sa daliri ang naging pag-uusap nila ng among lalaki sa loob ng ilang buwang pangangamuhan niya sa mga ito. Kaya hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang selos nito. Balak niya sanang hindi pansinin ang among babae, ngunit ang sunod nitong ginawa ang nakapagbigay sa kanya ng takot. May hawak itong kutsilyo, wala sa sarili at balak siyang saksakin. Madam! Paulit-ulit niyang tawag sa kanyang amo. Madam, it's me, Lara! Sa kasasalag ni Lara ng mga sandaling yon, nasugatan ang kanyang kamay na naging dahilan ng matinding pagdurugo. Kahit ang among si Carol, tila natauhan sa kanyang ginawa. Ngunit, dinuro siya nitong muli. It's your fault! If you didn't seduce my husband, this would never happen! Nang gigigil na sigaw nito, Madam, I told you, we have no relationship. Giit pa rin ni Lara. Hirap na hirap siyang ipaliwanag sa amo ang sarili dahil hindi naman Ingles ang kanyang unang lengguwahe. Madam, why don't you talk to your husband? No! Kontra kaagad nito. I will end this right away. Wala namang magawa si Lara ng mga sandaling yon kung hindi ang umatras hanggang sa matagpuan niya na lamang ang sarili na tumatakbo palabas ng bahay ng kanyang amo dahil sa labis na takot. Ang tanging suot niya sa paa ay kabila lamang ng pangbahay niyang tsinelas. Natanggal pa iyon sa nagyayelong bahagi ng lugar nang madulas siya, dala ng pagmamadali. Litong-lito si Lara. Hindi niya alam ang gagawin dahil sa wala siyang dala na kahit na ano ng takasan ng amo. Kahit ang cellphone at passport niya, naiwan din doon. Nanay! Umiiyak na tawag niya. Ang nanay niya na walang alam sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Tay, tulungan niyo ho ako. Nasambit niya na lamang sa kawalan nang wala sa sarili. Sa kalaliman ng gabi at madilim na paligid, suot ang kanyang pantulog at manipis na damit. Nayakap na lamang ni Lara ang sarili habang palingalinga sa kanyang paligid na balisa pa rin ang isipan. Umiiyak siya. Gustong humingi ng tulong, ngunit kanino? Natatakot na siyang bumalik sa kanyang amo. Baka sa pangalawang pagkakataon na patawarin niya ito, ang kamatayan na mismo ang humabol sa kanya at hindi na makatakas pa. Ano bang kasalanan ko? Kini-question niya pa rin ang sarili. Hindi naman ako naging masama sa kahit na sino pero bakit? Dahil sa walang basehan na paratang ng kanyang amo, heto ang kanyang inabot. Ang gusto niya lang naman ay maiahon ng pamilya sa hirap. Pagod na siyang matapak-tapakan ng kanilang pagkatao dahil lamang sa wala ng kakayahan ng nanay niya na buhayin sila. Kaya heto siya, nakikipagsapalaran, ngunit masyadong malupit sa kanya ang kapalaran. Ano ba talagang plano mo sa akin? Galit niyang tanong sa kalangitan. Hanggang kailan pa ako maghihirap? Hindi pa ba sapat? Maawa ka naman oh. Napapagod na ako. Gustong gusto ko nang sumuko pero paano ko gagawin yon? Ang pamilya ko, hindi nila kakayanin kapag nawala ako. Pero bakit ganito? Ipaintindi mo. Pipi ang kalangitan. Wala itong kakayahan na sumagot sa kanya. Ngunit paulit-ulit niyang isinisigaw sa itaas ang lahat ng hinanakit na mabigat sa kanyang dibdib. Pwede bang tama na? Nakikiusap at sumusukong sambit ni Lara. Napapagod na ako. Ayoko na. Yakap-yakap ang sarili na sumiksik siya sa pinakadulong bahagi ng parke na iyon kung saan may malaking puno na maaaring pagtulugan ng dalaga. Dahil sa matinding pagod at pag-iyak, nakatulog nang wala sa sarili si Lara. Nagising siya na ang huni ng ibon ang naririnig. Napakapayapa, kahit na malamig at nagyayelo pa rin ang ibang bahagi ng lugar, ang pagtama sa kanya ng araw ang dahilan upang tumayo sa kanahihigaan si Lara. Ang maraming bulaklak at payapang lugar ang sumalubong sa kanya na hindi niya nakita kagabi dahil sa gulo ng kanyang isipan at takot. Kaya ko pa ba? Muli niyang tanong sa sarili. Ramdam niyang pag-iisa,
Ngunit bakit nakuha pa ng isipan niya ang maging payapa? Dahil ba noong nasa amo niya, hindi niya yun magawa? Sapagkat kailangang bantayan parati ang likuran sa takot na may gawin itong masamang muli. Nang mga sandaling yon, lutang na naglakad si Lara sa kawalan at hindi alam ang patutunguhan. Kung alam niya lamang na ganito ang mangyayari sa kanya, sinaulo niya na sana ang numero ng pinsan nang sa ganoon may matatawagan siya kapag kailangan niya ng tulong. Saan ako pupunta? Ulit na tanong niya na naman sa isipan. Ang iba sa mga dumadaan, pinagtitinginan siya dahil siya lamang itong naglalakad sa malamig na panahon na manipis ang suot at wala pang sapin sa paa. Paulit-ulit na hinihipa ni Lara ang kamay na nanginginig dahil sa matinding lamig. Hindi niya na rin alam kung nasaan siya. Bastang iniisip niya kagabi, makatakas lang sa amo. Nang mga sandaling wala na siyang matakbuhan, akala niya wala ng pag-asa. Natagpuan ni Lara ang sarili kasama ang ibang mga palaboy na walang sariling bahay sa bansang iyon. Nagulat na lamang ang dalaga. Hindi siya humihingi ng kahit na ano, pero nagkusa ang mga ito na abutan siya ng makapal na kumot upang mabawasan ang pangangatog niya sa lamig. Pinatapat din siya ng mga ito sa init ng bonfire na pinalilibutan din ng iba. Thank you! Naisaad na lamang ni Lara na bakas pa rin ang pagkagulat. Hindi niya akalain na kung sino pa itong kapos at wala, sila pa ang sasagip sa kanya sa panahong kailangan niya ng matatakbuhan. Thank you! Ulit niyang muli nang abutan siya ng matanda ng kalahati ng tinapay nito. Pilit niya mang pinipigilan, ngunit tuluyan ng tumulo ang kanyang luha na hindi na napigilan dahil sa labis-labis na emosyong nadarama niya. You should stay here. Kid, don't cry, okay? Everything will be fine. Dahil sa sinabi ng matanda, imbis na huminto ang kanyang luha, lalo pa siyang napahikbi. I don't have money, sabi niya rito. Natawa naman ito ng bahagya. We don't have to. Ngayon, parang baliw na tumatawa at umiiyak na siya dahil sa naging pagbibiro nito. Sa tinagal-tagal ni Lara sa ibang bansa, ngayon lamang siya napalagay ng ganoon. Mas naramdaman niya ang kapayapaan kasama ng mga katulad niyang kapuspalad at sinusubok ng kapalaran. Kung paano niya naisalba ang 2 linggo nang walang kahit ano kasama ang mga ito, hindi niya rin alam. Napakahirap ng buhay sa kalsada, lalo na't napakalamig ng panahon. Yun ang totoo. Ngunit ang mas nakakapagpahirap sa kanya ay ang mga pulis na kailangang takbuhan. Ganoon katakot si Lara, lalo na't wala siyang maipakitang kahit na anong dokumento. Run! Lara! Run! Malakas na sigaw ng matanda na kumupkop sa kanya. Sa takot niya, walang pagdadalawang isip na sinunod niyang bili nito kahit pa nahuli ng pulis ang matanda. Habol niya man ang hininga, hindi huminto si Lara sa pagtakbo. Paniguradong katapusan niya na kung titigil siya. Ang takot na bumalik sa dating amo ang naging motivation niya na huwag huminto sa pagtakbo kahit pa ilang beses na siyang sinisipulan ng pulis. Sa walang humpay na pagtakbo, hindi rin siya nabigo at tuluyang natakasan ang mga ito. Sa dinami-rami ng mapagtataguan, natagpuan niya na lamang ang sarili niya sa loob ng simbahan. Walang ano-ano'y natagpuan ng dalaga ang sarili, nakaluhod, kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha. Narito ako ngayon, pilit na hinihiling ang pagsamo mo. Gabayan mo ho sana ako, ipakita ang daan na para sa akin. Hirap na siya. Tanging pagtitiwala na lang sa itaas ang kaya niyang gawin. Huwag niyo ho sana akong bitawan. Ipanalo niyo naman ho ang laban ko na to. Hindi na para sa akin kundi para sa mga mahal ko na sa buhay. Inalis niya ang lahat ng agam-agam at iniyak ang huling luha na ipinangako niyang hindi natutulo pa dahil sa sitwasyong kinakaharap ngayon. Hindi naman ho ako naghahangad ng malaki. Gusto ko lang na magkaroon ng maayos na buhay ang pamilya ko. Maaari bang ibigay mo na ang para sa akin? Kung gaano katagal na nakapikit sa ganoong pwesto si Lara, hindi niya alam. Kaya laking gulat niya nang mapansin ng matanda na malapit sa kanyang tabi. Sa dinami-rami ng maaari nitong upuan sa loob ng simbahan, ang pwesto niya pa ang napili nito. Tatayo na sana si Lara nang nginitian siya ng matanda bago nagsalita. May mga pagkakataon na pinaglalaroan tayo ng tadhana. Maraming beses na kini-question natin ang nasa itaas, ngunit sa kabila ng lahat, tila ba napakahirap humanap ng sagot. Pilipino ho kayo? Gulat na tanong ni Lara. Anong pangalan mo, iha? Lara ho. Nahihiya at nakayukod niyang sagot.
Maaari mo ba akong ihatid sa likod ng simbahan? Po? Hindi pa iyon naintindihan ng dalaga noong una. Akmang hahawakan ng matanda ang kanyang kamay, ngunit napakabilis ng pag-iwas ni Lara. Ilang araw na ho akong hindi naliligo, mukha na rin akong gusgusin at marumi. Nakakahiya kung madidikit ako sa inyo. Ano ka ba? Ayos lang. Mahinang tinapik ng matanda ang kanyang balikat. Halos puti na ang buhok nito. Bakas na rin ang katandaan dito, ngunit napakagaan pa rin ang aura ng matanda at tila walang pinoproblema. Alam mo iha, ang problema hindi dapat dinadala yan. Habang karga ka ng karga, bibigat yan hanggang sa hindi mo mapansin na puno na ang iyong lalagyan at sumabog ka na. Pwede ho ba kayong tawaging Lola? Lola Lucia. Sabi pa ng matanda na hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi. Bakit gusto niyo ho akong dalhin dito? Nagulat niyang tanong nang marating nila ang Home for the Aged na nasa likod lamang ng simbahan. Gusto kong malaman mo na mayroong ganitong lugar, Lara. Tumango-tango ang dalaga kahit hindi niya maintindihan ang nais nitong iparating. Isang araw, tatanda ka rin. Ang buhay na mayroon ka ay maaring mabago, ngunit sa kabila ng pagbabagong yon, hindi sana kasama ang pagpupumilit mong baguhin ang sarili mo para sa pagsasakripisyo sa iba. Ano na lang ang mararamdaman nila kung malaman na ang lahat ng naging pasakit mo sa buhay ay para sa kanila. Lola Lucia. Dito ka na muna tumuloy, Lara. Po? Gulat niya na namang tanong dito. Ang totoo niyan, ilang beses na kitang nakita sa simbahan, Lara. Hindi siya nakasagot. Nakatingin lamang siya rito at hindi alam ang sasabihin. Napapansin kong lagi kang tulala at halatang malalim ang iniisip. Maaari ko bang malaman kung ano yon? Tanging pagngiti ang naisagot ni Lara, kasabay ng magkakasunod niyang pag-iling. Ayaw niyang madawit pa ito sa problemang pasanin niya. Kaya nga ho kayo narito ay para hindi kayo masyadong nag-iisip ng problema. Tapos sasabihin ko pa sa inyo yung sa akin. Ayos lang ho ako, Lola Lucia. Sapat ng kabaitan na ipinakita mo sa akin bilang kababayan. Katulad niya, ngiti lang din ang naging tugon nito kasabay ng bahagyang pag-iling. O siya, wala na akong magagawa kung ayaw mong magsabi, Lara. Ngunit pakatatandaan mo, kung may lakas ka na ng loob, narito lang ako. Mabilis ang naging pagtango ni Lara. Saglit na tumingala rin siya sa kalangitan. Kakikilala pa lamang niya kay Lola Lucia, ngunit nadinig na kaagad ang panalangin niya na may matutuluyan na hindi niya kailangang makipagtaguan sa mga pulis dahil sa pagiging TNT sa ibang bansa. Dito ka matutulog, Lara. Itinuro ng matanda ang kutsyon na tutuluyan niya matapos makapaglinis. Malapit lang iyon sa higaan ng matanda kaya naman, noong hindi makatulog ng gabi, hindi niya napigilang tanungin ang matanda. Bakit ho ako? Tanong niya rito. Bakit hindi ikaw? Sagot din ni Lola Lucia na ang tingin ay nasa kabilang bahagi ng higaan. Maaaring masamang tao ako, pagsasamantalahan ng kabaitan mo o gumawa ng bagay na hindi mo magugustuhan. Ngunit sa simple po nating pag-uusap, tinulungan mo po ako kaagad. Bakit? Katulad nga ng sabi mo, kailangan mo ng tulong, hindi ba? Ako ang nakakaintindi at nakakarinig. Sino ako para takpan ng aking tenga kung makakatulong naman ako sa kapwa ko Pilipina? Wala na akong pamilya, Lara. Maaaring maikli na lang din ang buhay ko sa mundo. Sino ako para hindi abutin ang kamay mo kung nakikita at naririnig kong nalulunod ka na sa problema? Hindi na magawang umimik ni Lara. Ganoon na bang itsura niya? Sino nga namang hindi maaawa sa kanya? Nagtungo siya sa ibang bansa upang matupad ang pangarap sa pamilya, ngunit kamalasan at abusadong amo ang napunta sa kanya. Dahil sa malalim na pag-iisip, tuluyan na siyang dinalaw ng antok, ngunit nang nasa kalaliman na siya ng pagtulog, samot-saring memorya ang bumabalik sa kanya sa lugar ng amo na tinakasan niya noon. Madam, I didn't do it. I'm innocent. Paulit-ulit niyang sambit habang umiiyak dahil sa bangungot na nararanasan. Please, believe me, madam. Lara, paulit-ulit na tawag sa kanya ni Lola Lucia. Lara, ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Lola! Hindi na mapigilan ni Lara na huwag mapayakap sa matanda habang patuloy na bumubuhos ang luha. Lola! Ang mahinang katawan ng matanda ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng mga sandaling iyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot po ako na kapag nagsabi ng totoo, sila ang paniniwalaan.
Gusto kong magsumbong, sabihin ang totoo para wala na siyang mabiktima na katulad ko, pero paano? Inosenteng tinignan ng dalaga ang maamong mukha ng matanda. Nakangiti naman itong pinunasan ng kanyang luha. Bakit ka? Makakaramdam ng takot gayong wala ka namang kasalanan. Kaya ko po kaya? Paano kung hindi sila maniwala? Problemado niyang tanong dito. Ang takot ay nasa isip lang natin, Lara. Kung hahayaan mong manaig yan, kakainin ka niyan. Maraming paano. Oo. Pero hindi mo ba naisip na kapag hindi mo pa nasusubukan, maaari mong pagsisihan? Yung paano, mananatiling tanong na lang yan sa iyong isipan. Ang sinabing yon ni Lola Lucia ang tumatak sa isipan ni Lara. Halos 3 araw pa lamang silang magkakilala, ngunit ibang impluwensya na agad ang hatid nito sa kanya. Bakit may pulis? Kinakabahang tanong ni Lara kinabukasan ng magising. Anong sinabi ko, Lara? Tanong na naman sa kanya ni Lola Lucia. Maging matapang, Lola. Parang bata na sagot niya rito. Narito lang ako sa tabi mo. Wala kang dapat na ipag-alala. Magsabi ka lang ng totoo, magiging maayos ang lahat. Pakiramdam ni Lara ng mga panahong lumalaban para sa hustisya ay nagiging mas matapang siya dahil nasa tabi niyang matanda. Hindi niya naramdamang mag-isa habang ipinaglalaban ang karapatan niya. Matapos nilang makakalap ng ebidensya, ilang buwan din na umusad ang kaso hanggang sa ibigay ang hatol. Nang napatunayan niyang totoo ang kanyang mga paratang, nagsisisi na humingi ang kanyang amo ng tawad sa takot na makulong. Nangangako rin itong hindi na yun mauulit, ngunit dahil gusto niyang matutunan nito ang leksyon, hindi niya iniurong ang kaso at hinayaan na pagbayaran nito ang mga kasalanan. Tama ang naging desisyon mo, Lara. Nakangiting sabi ng matanda matapos niyang mabawi ang lahat ng gamit sa bahay ng kanyang amo. Naisip ko na tama kayo, La. Hindi mauubos ang mga katulad nilang mapang-abuso hanggang hindi natuturuan ng leksyon. Sa ganoong paraan din, maiiwasan na makapangbiktima pa sila ng mga OFW na lumalaban ng pata sa buhay. Malapad ang ngiti sa mukha ni Lola Lucia. Halatang proud ito sa kanya. Dahil kailangan ng bagong trabahong mapapasukan, tinanggap ni Lara ang alok ng may-ari ng Home for the Aged na maging janitress sa lugar na iyon. Marami rin ang kanyang ginagawa, ngunit magaan niya yung inaasikaso ng walang pag-aalala na maaari siyang mapagalitan. Sabi ko naman sa'yo, La, ikaw lang tong walang bilib. Magaling nga akong magborda. Oo na nga, Lara. Natatawang sambit na lamang nito. Gusto nyo, gawan ko pa kayo ng bestida. Sige nga, kapag nagawa ako, opisyal na apo mo na ako, ha? Natawa na lamang ito at umiling sa sinabi niya. Masayang masaya si Lara nang makilala si Lola Lucia. Dahil sa matanda, hindi niya naramdaman ang pagiging mag-isa sa kalahating taon na pananatili niya sa ibang bansa. Marami siyang natutunan dito na pilit na itinatatak sa kanyang isipan. Pinagbubuti niya rin ang trabaho upang hindi ito mapahiya sa ibang matatanda na naroon dahil parati siyang ipinagmamalaki nito. Nay, kumusta kayo riyan? Punong-puno ng kasiyahan ang kanyang tinig nang tanungin ng kanyang nanay na kausap sa kabilang linya. Ayos naman, anak. Katulad ng dati, bakas pa rin sa boses nito ang pagiging mahina. Kung siya ang masusunod, gusto niya nang lumipat ang kanyang pamilya dahil ipinag-aalala niya pa rin ang pakikisama ng mga ito sa kanyang tiya Gina. Ngunit dahil nauubos lamang sa pagbabayad ng mga utang ang kanyang sinasahod, hindi niya yun magawa. Kaya hanggang ngayon, nagtitiis pa rin ang kanyang pamilya. Hayaan mo, Nay. Pilit na pinasigla niyang boses kahit na labis nang nakokonsensya. 1 buwan na lang ho, may aalis ko na kayo sa pudar ng Tiyang Gina. Kapag nangyari yon, kahit buong araw pa kayong humilata, wala nang maninita. True to life ba, ate? Tanong naman ni Denden. Oo naman, sagot niya kaagad sa kapatid. Gusto ko na rin yan, ate. Malungkot na sabi ni Denden. Alam mo kasi, si Kuya Alvin. Ano ang Kuya Alvin mo? Hello? Hello, Denden? Paulit-ulit na tanong ni Lara. Ang nanay ito, maayos naman ang kapatid mo, anak. Huwag ka nang mag-alala. Dahil sa sinabi ng kanyang ina, mas lalo siyang nabahala. Pakiramdam niya'y may itinatago ang mga ito na hindi niya dapat malaman. Gustuhin mang pilitin ni Lara na magsabi ang kanyang ina, hindi niya magawa dahil ganoon din naman ang ginagawa niya sa pamilya. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga ito ang masaklap na nangyari sa kanya sa dating amo. Kung maaari, gusto niya nang ibaon iyon sa limot, ngunit parte na iyon ang kanyang pagkatao. Isa sa mga humubog sa kanya kung bakit malakas pa rin siya ngayon.
Nay, basta kapag may kailangan kayo, huwag kayong magdadalawang isip na magsabi sa akin. Malayo man ako pero gagawa natin ng paraan yan ha. Thank you anak. Malumanay na sabi nito. Napakaswerte ko kasi may Lara ako sa buhay ko. Nariyan at hindi pinapabayaan ng kanyang pamilya. Patawarin mo rin ako ha. Ako dapat itong gumagawa ng paraan upang mabuhay tayo pero... Nay, ayos lang. At saka gusto ko ang ginagawa ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sapat na ang salitang salamat, okay? Mag-iingat ka riyan. Malapad na naman ang ngiti ni Lara nang babaan ng tawag ang kanyang nanay. Dati, pangarap niya lang na maibigay ang mga pangangailangan nito. Ngunit ngayon, natutupad niya na iyon, kaya mas nagsusumika pa siya sa pagtatrabaho. Lara! Lara! Malakas at natatarantang tawag sa kanya ng isa sa mga namamahala sa kusina. Isa rin itong Pilipina. Bakas ang pag-aalala nito. Doon pa lang, hindi na maiwasan ni Lara na huwag kabahan. Bakit ho? Ang Lola Lucia, Lara. Anong nangyari manang? Ulit niya pang tanong. Tila ba nagdadalawang isip kung sasabihin ba ang gustong sabihin. Manang! Tanong ni Lara habang hawak ng mahigpit ang map na gamit niya sa paglalampaso. Ang Lola Lucia mo, sinugod sa ospital. Tila nabingis sa narinig si Lara. Hindi magawang maproseso ng kanyang utak ang nalaman. Kahit ang makagalaw, hindi niya na rin magawa. Hanggang sa bumagsak ang map na hawak niya sa lapag na naging dahilan upang matauhan ng dalaga. Saan hong ospital? Aligagang tanong niya sa kusinera. Sasamahan kita. Mabilis na sabi nito. Hindi pa nagawang makapagpalit ng dalaga. Hindi niya na rin naalalang magpaalam o hintayin ang kapalitan niya sa trabaho. Ang nasa isip niya lang ng mga sandaling yon, ang kanyang Lola Lucia. Dumadagundong na naman ang matinding kaba sa dibdib ni Lara. Wala ring patid ang pagtulo ng kanyang luha hanggang sa makarating sa ospital. Lola! Wala sa sariling napakapit si Lara sa pinakamalapit na lugar na maaari niyang pagkapitan nang makita ang kalagayan nito. May mga nakakabit na tubo at swero sa matanda. Wala rin itong malay. Nang mga sandaling yon, hindi umalis si Lara sa tabi ni Lola Lucia. Natatakot siya na kapag nalingat lamang siya ay hindi na ito muling makita pa. Wala na rin itong pamilya. Siya ang nagpresentang magbantay dito. Lola! Nakangiti niyang bati rito. Wala na itong tubo sa bibig at nagising na rin. Ang apo ko! Mahinang wika ng matanda habang hinahaplos ang pisngi niya. Salamat ha! Bakit po? Heto na naman ang luha ni Lara. Walang hinto sa pagtulo. Wala na akong pamilya. Ang matatanda na lang na kaibigan ko ang nakakasama ko. Ang akala ko, wala na akong silbi. Ngunit binago mo ang pananaw ko sa mga huling araw ko sa mundo nang makilala kita. Lola, hindi mo pa ako iiwan, di ba? Dahil sa'yo, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang pamilya. Hindi na ako isa sa mga malungkot na mawawala sa mundo. May Lara nang iiyak para sa akin. Hindi na lang ako isang memorya. Isa na ring pamilya na pinahahalagahan ni Lara. Oo naman, Lola. Pilit nang umiti si Lara, kahit bakas naman sa mga mata niya ang matinding kalungkutan. Kakalimutan ko ba naman ang favorite na lola ko? Mangilan-ngilang mahahalagang parte ng buhay nito ang naikwento sa kanya ng matanda. May dating asawa ang kanyang Lola Lucia, ngunit hindi pinalad ang mga itong magkaanak. Gayunpaman, minahal ng dalawang isa't isa hanggang sa pumanaw ang lalaki at naiwan itong mag-isa. Wala ring pamilya ang lola niya sa Pilipinas dahil lumaki ito sa bahay ampunan. Naabutan din ito ang panahon na sinakop ang Pilipinas kaya naman napakatapang ng lola niya. May iba ka pa bang lola? Tumatawang biro nito. La, wag mo naman akong pakabahin ng ganun ha. Ako yatang mauuna sa'yo. Aray! Galit na tinitigan siya ng matanda. Gusto mong mauna na berhen pa? Lola! Nahihiya niyang sambit at bakas ang pumumula ng mukha. Marami pang mangyayari sa buhay mo, iha. Yung mga pangarap mo, alam kong matutupad mo yan. Kapag kaya mo na rin, balikan mo ang mga taong nariyan sa tabi mo noong walang-wala ka. Naiintindihan mo ba? Bahagya ang naging pagtango ni Lara at itinatak sa isipan ang mga sinabi nito. Halos 1 taon din silang nagpabalik-balik ng matanda sa ospital. Nang huling buwan, natanggap na rin itong heto na ang hangganan niya
at ayaw nang mahirapan pa, kaya kahit hindi bukal sa kalooban ng dalaga, sinunod ni Lara ang sinabi ng kanyang Lola Lucia. Nanatili na lamang sila sa home for the aged habang hinihintay ang nalalabi nitong oras. Lola! Heto na naman ang pagtulo ng luha ni Lara habang hawak ang kamay ng matanda. Ayaw na ayaw niyang namamaalam dahil natatakot siyang hindi na bumalik ito sa kanya. Ang bilin ko sa'yo, apo. Tatandaan ko ho, Lola. Napapagod ka na po? Gusto mo na talagang magpahinga? Muling pinunasan ni Lara ang luha bago hawakan ang kamay nito. Ngumiti lang ito sa kanya at bahagyang tumango. Hindi ko pa kaya eh. Hindi ba pwedeng dito ka na muna? Huwag mo muna akong iwan, Lola. Mas humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Alam ng dalaga na nahihirapan na ito, ngunit pinipilit nitong lumaban para sa kanya. Pero hindi na pwede. Hanggang dito na lang talaga. Nang pumasok sa alaala niya ang unang pagkikita nila, hindi niya maiwasan na mapaluha ulit. Dahil kay Lola Lucia, kaya matatag siya ngayon, ito ang nagturo sa kanya na maging matapang at harapin ang problema ng walang takot. Sige na, Lola, pahinga ka na po. Kaya na ng apo mo, hindi ka niya makakalimutan. Lagi niyang tatandaan ang mga pangaral mo. Nahihirapan man, kailangan niya ng palayain ang kanyang lola. Hindi siya maaaring maging makasarili dahil sa takot na maiwan ito. Mas tumindi ang pag-iyak ni Lara nang tuluyang ipikit ng matanda ang mga mata nito kasabay ng pagbitaw sa kanyang kamay. Lola, mahal na mahal kita. Hindi kita makakalimutan. Pangako. Ilang araw na tulala si Lara sa naging burol ni Lola Lucia. Hindi niya rin inakala na napakalaki ng koneksyon nito dahil sa dami ng taong nakiramay. Kahit ang pinsan niya na minsan lang nakasama nito, naging emosyonal din. Maging ang kapatid niyang si Dende na lagi rin itong kausap, ilang araw na umiiyak dahil napalapit din sa matanda. Sa dami ng natulungan ng Lola Lucia niya, wala nang kahit na anong inintindi si Lara na labis niyang ipinagpapasalamat dahil wala siya sa sarili upang mag-asikaso pa. Matapos ang 30 days nito, ganoon na lamang ang pagtataka niya nang may dumating na lawyer sa home for the aged at hinahanap siya. Ano ho? Gulat na gulat niyang tanong na nakalimutan ng gumamit ng wikang Ingles dahil sa nalaman. Mamanahin ko ang lahat ng to? Ipinapamana sa akin ng lola? Bakas pa rin sa kanyang kalituhan. Sa tinagal-tagal niyang kilala ang matanda, wala siyang kaide-ideya na isa pala itong bilyonaryo at ang lahat ng kayamanan nito ay ipagkakatiwala sa kanya. Nasapo na lamang ni Lara ang kanyang noo habang hindi pa rin pumapasok sa kanyang himaymay ang mga nangyari sa kanyang buhay. Isang linggo niya pa iyong naproseso hanggang maging matino ang takbo ng kanyang isipan. Sigurado ka ba, Lara? Nagugulat na tanong ng pinsan niyang si Grace. Isasama mo ko sa Pilipinas para dyan sa plano mo? Oo nga, napag-isipan ko na itong mabuti. Heto ang nararapat kong gawin na siguradong magiging masaya rin ang lola. Bago bumalik ang dalaga sa Pilipinas, sinunod niya ang lahat ng nasa last will and testament ng kanyang Lola Lucia. Binigyan niya ng pabahay ang mga nakatira sa tunnel na ilang linggo ring natuluyan ni Lara nang tumakas siya sa kanyang amo. Ang matanda na kumupkup sa kanya roon, dinala niya rin sa home for the aged upang maalagaan ito. Narito na talaga ako. Iba ang naging pakiramdam ni Lara nang lumapag ang eroplanong sinasakyan niya. Napakagaan nang dumampi sa balat niya ang init na matagal nang hinahanap-hanap. Hindi alam ng kanyang pamilya na uuwi na siya. Balak niyang sorpresahin ang mga ito. Bago lumuwas sa kanilang bayan, bumili muna ng ilang grocery si Lara. Nakuha niya rin dumaan sa palengke dahil na-miss niya ang tuyo at itlog na maalat. Ngunit nasa parteng abala na siya sa pagbabayad nang matangay ang kanyang wallet ng kawatan. Magnanakaw! Ang tendera pa na pinagbilhan niyang sumigaw para sa kanya. Si Lara, hindi nakagalaw sa kinatatayuan at nakatingin lamang sa magnanakaw na palayo na dala ng labis na pagkabigla. Tulong! May magnanakaw! Malakas niya ng sigaw matapos na makabawi sa pagkabigla. Doon naman ang pagdating ng binata at walang pag-aatubiling hinabol ang magnanakaw. Nagpangbunong pa ang dalawa na labis na ikinabahala ni Lara sa takot na may patalim ito. Ngunit mukhang may alam ang lalaki sa pakikipaglaban dahil nadepensahan pa nito ang sarili nang walang kahirap-hirap. Nadala sa pulis ang holdupper habang lutang pa rin ang isipan ni Lara.
Kahit ang mga pagsagot sa mga tanong ng pulis, ang lalaki na rin ang gumawa para sa kanya. Tuloy na ako, miss. Saglit. Untag ni Lara na natauhan lang ng paalis ng binata. Salamat ha. Napakamot pa siya sa ulo, dala ng matinding pagkapahiya. Kung hindi ka tumulong, baka hindi ko na alam ang gagawin ngayon. Wala yon. Ganoon na lamang ang pagtibok ng puso ni Lara nang nginitian siya nito. Napaawang pa ang bibig niya dahil hindi niya inaasahang mararamdaman iyon. Paano ba ako makapagpapasalamat sa'yo? Number mo. Ha? Naguguluhan niyang tanong. Numero mo. Interesado akong makilala ang pinakamagandang babae na nakita ko rito sa probinsya. Napahawak na lang sa kanyang dibdib si Lara nang makabalik sa nirerentahang sasakyan matapos nilang makapagpalitan ng numero ni Marcus. Tila may nagkakarera pa rin sa kanyang dibdib kaya naging tulala lamang siya sa buong biyahe hanggang makarating sa kanila. Pagkababa pa lamang ni Lara sa sasakyan, hindi niya na inaasahan ang eksenang bubungad sa kanya. Napaka-inutil talaga! Matagal-tagal niya na rin hindi naririnig ang boses ng kanyang tiyahin. Sa pagdating sa Pilipinas, heto pa ang maririnig niya. Pinahihinto kita sa pag-aaral para mabantayan mo ang mga alagaing baboy, Alvin. Bakit bang tigas ng ulo mo? Kaya nagkakandalugi-lugi ang negosyo ko. Nagpanting ang tenga ni Lara sa kanyang narinig. Ano ka mo? Ang kapatid niyang pinagsusumikapang makatapos, pinapahinto nito? Para ano, Chang? Sagot ng kanyang kapatid. Para manatili kaming mahirap kasi natatakot kang mawala ng utusan? Galit na tanong ni Alvin. Ba't sasagot ka pa talaga? Hindi na naituloy ng kanyang tiyahin ang sasabihin nang magulat ito nang harangin niya ang sampal na para sa kapatid. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagbabago, Chang? Bungad na tanong ni Lara. Binalaan na kita na wag mong sasaktan ng mga kapatid ko. Saglit pa siya nitong tinitigan bago makabawi sa pagkagulat. Oh, narito na palang anak na alila ni Luz. Malakas na sabi ng matapobre niyang tiyahin. Madadagdagan na naman ang pakakainin ko. Bakit? Pinalayas ka ng amo mo kaya hindi natapos ang kontrata mo dahil wala ka ring silbi? Ate, gulat na tanong ni Alvin na nasorpresa rin sa pagdating niya. Ayos ka lang, Alvin? Tanong niya sa kapatid nang hindi pinagtuunan ng pansin ang mga sinasabi ng kanyang tiyahin. Ayos lang, ate. Nasaan si nanay at si Denden? Nasa bahay, ate. Mag-impake na kayo ng gamit. Lalayas na tayo rito. Ano ka mo? Galit na sabat ng kanyang tiyahin. At saan naman kayo titira kung aalis kayo? Masyado kang mayabang. Kakarampot lang naman ang ipinapadala mo sa pamilya mo. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad ni Lara patungo sa kanilang bahay nang hindi pinagtutuunan ng pansin ang pagkuda ng kanyang tiyang Gina. Nay, si ate narito. Mag-impake raw tayo. Malakas na sigaw ni Alvin na naging dahilan ng dali-daling paglabas ng kanilang nanay. Ano ka mo? Anak? Kahit ang kanyang nanay, bakas ang pagkagulat nang makita siya. Ate! Sinalubong din siya ng kanilang bunso ng mahigpit na yakap. Kinakausap pa kita, Lara. Ang baho! Maarteng sabi ng kanyang tiyahin nang maamoy ang hangin sa babuyan. Sinong nagsabing aalis kayo? Kailangan pa ng mga kapatid at nanay mo na magtrabaho para sa akin bilang kabayaran ng pagpapakain at pagpapatira ko sa inyo. Kulang pa. Dahil sa narinig, nagpanting ang tenga ni Lara. Naririnig mo bang sinasabi mo, Tiyang Gina? Tanong niya rito. Hindi lang alila ang turing mo sa mga kapatid ko. Hayop na rin ang patirahin mo kami rito sa babuyan. Tapos sasabihin mong kulang pa? Buti pa nga ang mga hindi namin kadugo, tao ang turing sa amin. Itigil ang pag-iimpake, walang aalis. Sigaw pa rin ng kanyang tiyahin. Ikaw ang mag-impake kung ganon. Hindi na napigilan ni Lara na huwag sumabog sa galit. Bago magdilim ang paningin ko, gusto kong makaalis na kayo sa bahay. Ano ka mo? Tumatawang tanong pa ng kanyang tiyahin. Gusto ko pa sana kayong pakitaan ng kabutihan. Pero sinasagad niyo ang kabaitan ko. Dahil sa pagiging gahaman mo, pupulutin kayo ngayon sa kangkungan. Nahihibang ka na ba, Lara? Nahinto sa pagsasalita ang kanyang tiyahin nang ipakita niya ang titulo ng lupa. Nakakagulat ba, Chang? Ikaw ang bumili ng lupa namin? Hindi makapaniwalang tanong nito
Sa isang iglap ay naging maamong tupa. Nang malulong sa bisyo at sugal ang kanyang tiyahin, unti-unting naubos ang mga ipinundar nito hanggang sa maibenta ang lupa nang hindi nakadisclose ang pangalan ng bumili, katulad na rin ng bili niya sa kanyang attorney. Pumayag din naman ang kanyang tiyahin dahil sa pangmamadali nitong mabayaran ang mga pinagkakautangan. Lumayas kayo sa bahay. Bago magdilim, gusto kong wala na kayo riyan. Lara naman, bakas ang takot sa mata ng kanyang tiyahin ng mga sandaling yon. Bilisan niyo ang pag-iimpake. May diin niyang sabi bago ito tinalikuran. Wala siyang balak na palayasin ang kanyang tiyahin sa bahay nito. Yon ang una niyang plano. Ngunit dahil sa pagiging mapagmataas nito at pangaapi sa kanyang pamilya, gusto niyang matuto ito ng leksyon at iparanas dito ang kalbaryong naranasan nila. Paulit-ulit ang paghingi sa kanya ng tawad ng kanyang tiyahin, ngunit sarado pa ang isipan ni Lara ng mga sandaling iyon. Tama lang na matuto silang bumaba para malaman ang hirap na kanilang pinagdaanan. Mayaman na tayo, ate? Gulat na tanong sa kanya ni Denden nang makita nito ang malaking bahay na binili niya. Hindi sa atin to, ipinagkatiwala lang ni Lola Lucia. Di sa'yo na nga, giit pa rin ni Denden. Ang nanay niya, hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga naging kwento kung paano sa isang iglap ay nagbago ang kapalaran ng kanilang buhay. Ang Tiyang Gina, walang nakatira sa bahay nila. Hindi ba pwedeng pabalikin na lang natin sila roon? Tanong sa kanya ni Denden. Hindi umimik si Lara. Naaawa rin siya nang lumipat ang tiyahin niya at mga pinsan sa babuyan, ngunit gusto niyang matuto ito sa mga pasakit na pinagdaanan ng kanilang pamilya. Kung makita niyang pagbabago sa mga ito, ibabalik niya rin ang bahay sa pamilya nito. Sa ngayon, kailangan muna nilang pagsumikapan ang pagbabago na gusto niyang makita. Hindi naging madali ang pangarap ni Lara na hiniling din sa kanya ng Lola Lucia niya. Ngunit kahit napaka-imposible, nagawa niya yon sa maikling panahon sa tulong ng mga importanteng tao sa kanyang buhay. Napakalaking kontribusyon din ng kanyang pinsan na si Grace sa kanyang plano. Heto ang nariyan upang magawa niya ang mga bagay na hindi imposible sa maliit na panahon. Gusto mong ako ang makikipag-usap sa mga tauhan mo? Gulat na tanong ni Marcus. Dahil wala masyadong alam sa kanilang bayan, ang binata ang kinuha ni Lara na tagapamagitan sa hasyenda na binuksan niya para sa mga kababayan. Pero isang hamak na boy lang ako sa palengke, Lara. Marcus, hinawakan ni Lara ang kamay nito. Dahil sa palagian nilang pagkikita at pagtulong nito sa kanya, naging malapit sila ng binata. Naging magkaibigan sila sa loob ng 5 buwan hanggang sa aminin ni Marcus na may gusto ito sa kanya at ganoon din siya rito. Wala pa itong alam noong una na siya ang hasyendera ng lupain na akala lang nito ay binabantayan niya lang. Kaya gano'n na lamang ang gulat nito nang malaman ng totoo. Bakit ako? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Marcus. Dahil alam ko na kaya mong makibagay sa kahit na sino, love. Mas naiintindihan mo sila at alam parati ang dapat na gawin na para bang nakatadhana ka na tulungan mo ako na mas makatulong pa sa mas marami. Nakangiti niyang sabi rito. Lara, alam mo dati, palagi akong pinanghihinaan ng loob at natatakot na subukan ng isang bagay dahil maaaring mahusgahan ako sa estado ko sa buhay. Pero, nang dumating ang Lola Lucia sa buhay ko, maraming nagbago. Nalaman ko na wala naman pala akong dapat na ikatakot. Masyado lang akong nag-aalala sa mga bagay na gawa lamang ng isipan ko. Kaya sige na, ikaw lang ang nakikita kong gagawa ng tungkuling ito. Kung ganon, susundin ko ang kagustuhan ng babaeng mahal ko. Nakangiting sabi ng kanyang nobyo. Kung may pangarap pa ako na gustong mangyari sa ating bayan, yun ang maging takbuhan din ng mga taong nangangailangan ng tulong. Hanggat kaya ko at sa tingin ko'y nararapat sila, pagsusumikapan kong makatulong. Unti-unti, kahit mahirap, tuto pa rin ni Lara ang isa pang pangarap para sa mga kababayan. Gagawin niya na huwag nang mag-isip ang mga ito na mga ibang bayan dahil mahirap ang buhay. Kaya ba, kahit ang libreng medikal na napaka-imposible ay ipinapatayo mo pa rin dito? Tanong ni Marcus. Dahil yun sa inay, nakangiting sagot ni Lara. Napakaswerte ko sa'yo. Walang pumilit sa'yo na gawin to. Hindi mo rin alam kung magbubunga ang mga sakripisyo mo. Ngunit sa kabila ng lahat, ginagawa mo pa rin. Alam ko kasi ang pakiramdam ng wala at maipit sa isang sitwasyon. Kung walang nag-abot ng kamay ko nung nalulunod ako sa problema, maaaring hindi na tayo nagkakilala.
Sagot niya sa binata habang nakatingin ngayon sa kanyang tiyang Gina na isa na sa mga kasama nila sa hasyenda na tumutulong upang mapalakad iyon ng maayos. Napakatagal na proseso, ngunit nang makita niyang pagbabago nito, mas naging magaan ang loob niya na magpatuloy sa buhay nang walang bigat na dala para sa kanyang kapwa. Matapos na mailagay sa maayos na buhay ang pamilya, siya naman itong bubuo ng sa kanya. Hindi iyon magiging madali, lalo't hindi naman siya perpekto, ngunit haharapin niya ang lahat ng walang takot. Alam niya naman na nariyan parati ang gabay ng mga taong kinuha na sa kanya ng may kapal. Salamat sa pagtuloy na paggabay, Lola Lucia. Hindi kita makakalimutan, mahina niyang sambit. Ang pangalan ng matanda ang ginamit ni Lara sa lahat ng mga ipinapatayo niyang proyekto. Gusto niyang ipaalam sa lahat na ito ang susi kung bakit mayroong matagumpay na Lara sa ngayon. Ang pangaral nito ay babaunin niya hanggang sa kanyang pagtanda at ipapasa pa sa mga dating katulad niya na minsan ding nawala ng pag-asa na makaahon pa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.